Sinahanap niya yung mismong parang residing na pari doon. Mas ayaw siya kausapin kasi nainis sa ginawa niya. Hindi daw pwede makausap si Father. Baka hindi pa ito yung panahon. Sabi ko, ayaw ko talaga makasuhan. Kasi wala naman akong ginawa. I don't like to see her unless she will show that she is really repenting of her sins. So actually she wanted to see me the other day, but I refused in order that she will realize of the gravity of the sacrilege that she did before the Lord our God. Yun, gusto niyang makipag-usap kay Bishop o sa parish priest, no? Pero di pa siya hinarap. Nakita ko kaniha na nag-miss call pala si Christine sa akin at kaya tinawagan ko siya. Talagang sinabi niya na gusto niya umano makipagkita sa parish priest o kay Bishop. Pinabot ko sa kanya itong kondisyon ni Bishop na naunang sinabi ng obispo. Sinahanap niya yung mismong parang residing na pari doon. Mas ayaw siya kausapin kasi nainis sa ginawa niya. Hindi daw pwede makausap si Father. Baka hindi pa ito yung panahon. Sabi ko, ayaw ko talaga makasuhan. Kasi wala naman akong ginawa. I don't like to see her unless she will show that she is really repenting of her sins. So actually she wanted to see me the other day, but I refused in order that she will realize of the gravity of the sacrilege that she did before the Lord our God. At sinabi ko siya na hintayin mo muna ang tamang pagkakataon, no? Na makausap natin ang parish priest at ipakita mo na may pagbabago talaga, no? Dahil sinabi ko sa kanya na bakit nangyari ito? Ito po ay pwedeng actual grace na para maisipan mong mabuti na meron talagang mga nabuksan sa buhay mo na di kaaya-aya na mga pangyayari at dapat linisin yan. Dapat isarado kung ano man ang mga nabuksan. Ano ba yung content niya? Kung mapansin ninyo ang video, kami nga ni Sarah, sabi ni Sarah, klaro talaga. Pero sabi ko, di naman sapat na dahil makita ng parang dinuraan na talaga. No? Nakita kong yung video sa cellphone niya dahil na nakausap ko kasi ang mga parokyano sa San Juan Bautista sa Iminis. May narinig umano sa video na giluwaan. No, yon. Sa Tagalog pa dinuraan. Kaya doon nakaabot yan sa mayor. Ang mayor nagsabi, ano ba ang reaksyon ng simbahan kaugnay diyan? Pero nang pinakita niya sa akin ang video nung nagpunta ako, yung pagrinig nilang giluan, dinuraan, ang nasa video pala niya ay gikuhaan. So gikuhaan, nakita ko sa video, gikuhaan. Sa pagdinig ng iba, giluan, dinuraan. Pero hindi lang yan ang ginawa niya. May para lang sa content. Lumuhod siya doon. Lumuhod siya. Then, meron siyang iba pang mga aksyon na ginawa. Hindi siya Katoliko. Pero nag-aral siya sa San Juan Bautista High School sa Jimenez. Catholic school yan. Nag-aral siya noon.
Hindi siya Catholic, Seventh-day Adventist siya. So, din natin masisi ang mga tao na grabe ang reaksyon dahil kilalang kilala siya sa kanyang content. Inamin naman yung content niya, no? Itong content niya. Dami ko ng videos na mga bad. Kaya nila ako binabash ng sobrang. Oh, so ito, makita niyo sa Facebook niya page, no? Tumayak sa plato, ganun. Ang dami ko ng videos na mga bad. Oh, yun. Ano daw? Ito makita natin. Tumayak sa plato, ganun. Ang dami ko ng videos na mga bad. At alam natin na itong mga ore na video na ito, ipinagbabawal talaga ito ni Mita. Yung nag-video siyang umihi siya. Ano man makuha natin sa videong ito? Pero may mga video siyang nag-milyon. 10 million, yun. No? 15 million ba yun? May mga nag-milyon siya na video. Kaya nag-usap kami, wala ka namang ibang naisip pa na content para makakuha ng mga viewers, no? Wag na lang niyo tingnan ang iba pa. So sabi ko, dapat as part of your reparation of the damage, dahil batay sa mga content mo, iba ang nakita ko nga yung kabats ko sa training sa sandali saan ba yun? Nag-post din ng video niya, no? At iba ang comment, no? Iba talaga comment niya. So sandali. Okay. May reaksyon kaugnay sa videong ito. Pakinggan mo muna natin at yung humili ni Archbishop Martin Humuan. Vlogger dumura sa holy water or nag-wish lang? Kahit mga grabe yung content. Sa layunin niya talaga na makakuha ng viral video, ngayon talagang nag-viral si Christine, no? Iba't ibang mga media network na malaki na ang nag-interview sa kanya at nagbalita sa kanya. Pero pinandigan kahit na sa nag-video, yung nag-video, Katoliko yon na pinsan niya, no? Gusto kong i-interview pero sabi ni Christine, wag na lang interviewin dahil nag-aaral pa yon. No, siya lang ang nagbigay. Pero yung interview ko sa kanya, last na yon na interview. Hindi ko sabihin yun. Ano nangyayari? Ito, di ba pang balita na ngayon atiragan simula kamakailan may nag-viral na isang vlogger na nagmistulan o allegedly dumura sa isang holy water font. So ate panoorin. Kasi Ang issue dito, hindi lang itong alleged na pagdura niya. Meron pang mga videos siya na ginawa sa loob ng simbahan para sa kanyang content. Pero umani kasi ng iba't ibang reaksyon. Bakit umani ng iba't ibang reaksyon? Kilala kasi siya at inamin naman niya sa kanyang video, inamin naman niya. Dami ko ng videos na mga bad. Kaya nila ako binabash ng sobrang. Yun. Sa kanyang Facebook, ito talaga ang mga lumalabas. Daming Tumayak mga sa plato, ganun. Ang dami ko ng videos na mga bad. yun. Iba't iba ng video niya. Kaya noong lumabas itong video, mas lalong uminit, no? Lalong uminit. At nakita nila kahit hindi siguradong dinuraan ba, binasa talaga ng karamihan na dinuraan niya. Kahit paano pa, kahit yung nag-video, pinsan niya na isang Katoliko, sinabing hindi talaga dinuraan umano. Pero daming mga nagsabi, huwag ka na lang magsinungaling. Okay, tuloy muna natin itong reaction. John the Baptist Parish.
Yun. So, nag-viral ito. In-upload ito sa kanyang mismong Facebook page at dahil din dito, panandalian sinara rin nung mismong Misamis Occidental Church na yon yung premises. So, Sa kasalukuyan, sarado pa. Walang sino man kahit pare ang pinahintulutang makapasok. Maliban lang kung may pahintulot ang Archbishop Martin Humuad. Kaya may comment dito, sabi niya sa comment niya, hindi naman tindahan, bakit pinasara? Paano na ang mga deboto? Paki-explain po, ano ba ang nakain ni Madam? Yon ang sabi niya. Hindi naman umano. Alam mo, kapatid, i-explain yan mamaya sa homily ni Archbishop Martin Humuad, bakit sinarado. Sa history ng Archdiocese of Osamis, sa akin lang ang nalalaman ko, 2 parokya ang sinarado noon at ngayon, pero may nag-comment sa akin, meron palang isa pang parokya na isinarado during the time of the late Emeritus Archbishop Archbishop Jesus Losado, no? Ang Sinakaban, St. Joseph, nasarado daw umano yon dahil ninakawan sa panahon na ang parish priest ay kulumban na pare. At yung sa Tanggob City, nasarado din yan dahil sa treasure hunting noon na may namatay, no? Ang parish priest mismo ang nagsagawa ng treasure hunting. So, pangatlo na umano ito na isinarado. Bakit? Mamaya paliwanag yan ni Archbishop Martin. Sabi ng Archdiocese of Osamis na in-order nila ang temporary closure of the Parish Church of St. John the Baptist dahil baka daw na-desecrate yung kanilang holy water. So sinabi din mismo ng Baka na-desecrate, di pa sigurado, pero batay sa dekreto, hindi lang sa holy water, kundi sa simbahan sa parokya mismo dahil sa nag-viral na video na ito. At alam naman, kaya nga umani ng iba't ibang mga reaksyon dahil kilalang kilala siya sa mga weirdong video content niya. Imagine yung content niya, di ba? Ibang-iba talaga para makakuha ng mga viewers. Kung maalala ninyo, si Boy Tapang noon, kumain yon ng iba't iba para makakuha ng milyon-milyon. Pero nawala ang kaniyang channel. Kaya, daming mga nagtaka, kahit nga doon sa istasyon DXDD, sabi nila, yung mga babae doon sa office, di ba? Napaka-stricto itong si Mita. But sa video niya, umano, ay pinahintulutan ni Mita. Di siguro na-review. Tuloy natin. 8-year-old female vlogger na ito na hindi naman ito talaga nangyari. Kasi hayop naman kasing quality ng camera yan, di ba? Ato, wheel phone, tool phone quality. Baka lapitan ka ng mga phones. So di malinaw talaga, no? Na cellphone ang ginamit dito. Sponsorships. Na ito dapat ang ginamit mo para hindi ka nag-viral. So, lapitan siya ng iba't ibang mga news outlets sa kanyang opinion at kung ano ang masasabi tungkol sa nangyaring issue. So, ito yung sa News 5. Tanungin na kita ha, ikwento mo anong nangyari doon sa video na nag-viral. Before pala lahat ito, hindi ito yung pinaka-issue na pag-uusapan natin kasi inaral ko rin at tinignan ko rin yung content niya. Meron ako doon nalaman. Kaya before yon, daanan muna natin yung kung ano yung nagpa-viral sa kanya in the first place. Ang una kasi noon, pumunta kami sa simbahan. Tapos nung nag-video kami, pag-video namin doon, yun yung pinaka-last video namin ginawa, yung sa holy water. Yung meaning ko sa post sa holy water is yung meaning noon is yung pinulot ko na sobre. Yun yung meaning yun, yung sa post ko is... So may pinulot siya na sobre. Kaya marinig doon sa video na naigikuha. Tiningnan ko talaga yung video niya nasa cellphone. Naigikuha. Ang mga nanonood yan, karamihan
ang narinig nila sa Cebuano, naigilwa. So, naigikuha, ang narinig ng karamihan, naigilwa. Ano yung may dinura. Iba yung naigikuha, may kinuha, at may dinura. So, kaya umani ng iba't ibang reaksyon yon. Huwag ka na magsinungaling. Dinuraan mo talaga. Pa yun yung meaning. Hindi ko niluwaan. Pero bago dyan, meron pa siyang mga iba pang mga video na ginawa sa loob mismo ng parokya. Yung holy water. Kasi makita naman yun sa book, sa video ko kung niluwaan ko ba o hindi. Hindi ko talaga niluwaan. Madaming tao doon. Hindi talaga niya niluwaan, dinuraan, no? Di umano niya dinuraan. Tsaka may CCTV ang simbahan. Bakit ko niluwaan yun? Kahit mga ano yung content ko, kahit mga grabe yung content ko, hindi ko gagawin yun. Tandaan niyo sinabi niya, grabe yung content ko ha. Kasi, Ayan, grabe ang content niya. Kaya di talaga tayo magtaka kung grabe din ang reaksyon ng mga tao. Bakit? Meron siyang content doon sa sementeryo na naka-bikini. Meron. Nag-viral din yan. Iba't ibang mga content. Umihi. At di ko na lang banggitin yung iba. Baka madelikado tayo ni Mita at YouTube. ka natin mamaya yan. Self-aware siya eh. Tumingin po ako sa holy water. At saka may mga tao po doon. At saka kung nilawaan ko yung mapapagalitan kami. Pag ang sinabing Siyempre. diluwaan, dinuraan, 'di ba? Niluwaan, dinuraan. Sa video talaga, tiningnan ko dahil na-interview ko siya, kasama ni Bro Tata Rosal sa istasyon DXDD, Catholic Run Radio Station, kahapon, no? Nang natingnan ko ang video niya, sinabi talaga, naigikuha. Narinig ng karamihan, lalo na sa mga matatanda, nang nakausap ko sila sa labas bago nagsimula yung solemn rite of repentance, sabi talaga na, marinig talaga, naigilwa. Kaya sabi ko, ang narinig ko sa video niya, ng pinanood ko, naigikuha. Pero, karamihan sa mga matatanda na ay gilwa, may dinura. Okay, tuloy natin. Oo. Hindi ko talaga nilawaan yun. Sino nag-video sa'yo nun? Ang nag-video daw sa kanya yung friend niya. Tapos in-upload niya daw sa kanyang page. Ibig sabihin, Ang nag-video sa kanya ay pinsan niya na estudyante. No? Kaya sabi niya, wag nyo na lang siyang i-interview dahil nag-aaral pa yon. nasa kanya to nakita niya. At siguro, sa sobrang lala nung quality ng video, parang nanonood ng Japanese na mga movie. Sino nag-upload? Ako yun sa page namin. Ako yun upload. Okay. Tapos, anong reaction mo ngayon na nag-viral ka na? Iba kayo new wish siya mag-viral, pero hindi sa paraan na gusto niya. Kasi nga, Yan. Tama. No? Nag-viral siya, hindi sa paraan na gusto niya. Iba. Pero, maaari itong actual grace din na kailangan din ang pagsisisi. Mahaba yung pag-uusap namin. Inamin niya sa akin na may ka-live-in siya na pulis noon. No? Daming mga... Kaya, sabi ko, nagsisimba ka ba sa St. John the Baptist? Oo. Nangumunyon ka ba? Nangumunyon. Saan ka ba nabinyagan? Sabi niya, sa Seventh-day Adventist. Kaya sabi ko, huwag ka munang mag-komunyon. No? Nangangailangan talaga siya ng guide. Bakit? Wala siyang mga magulang. No? Wala siyang mga magulang. At doon lang siya nakatira sa kanyang auntie. So, mahaba talaga na process ang mga ganito. Pero, sabi ko, siguro, as part sa reparation niya, yung mga video na napaka-weirdong video at kinikilala naman yan, hindi kaaya-ayang video, dapat i-delete mo na yan. Magpakita ka na nagbago ka talaga. Sabi niya, gagawin umano niya yan. ang nagdura ka, di umano. Ang isa sa mga pinakamalakas sa salita sa mga balita, ang di umano. Yan. Di umano, ang Tagalog, allegedly kasi yan, no, sa English.
dahil sa training namin sa media at journalist, yung mga allegedly safe kanyan. Okay, tuloy natin. Walang konklusyon. Din niya at pumunta siya doon sa church ulit. Kasi hinahanap niya yung mismong parang residing na pari doon. Tapos ayaw siya kausapin kasi nainis sa ginawa niya. Hindi daw pwede makausap si Father. Baka hindi pa ito yung panahon. Sabi ko, ayaw ko talagang makasuhan. Kasi wala naman akong ginawa. Pero yun nga, ang hirap hatulan ng video kasi ang pangit ng video. Wala akong So, wala naman talaga tayong makita na nagdura siya. Pero, may marinig sa ibang video na ang nakausap kong mga parokyano, yung mga kaibigan, yung mga matatanda, bago nagsimula yung isinagawa na solemn rite of repentance kahapon, sabi nila, narinig talaga, nakaabot yan sa office. Dahil under yan sa ang simbahan, no? Under yan din sa historical treasure kasi, no? Lumang simbahan sa munisipyo nila. Kaya sabi nila, narinig talaga na ay giluwa. Na ay giluwa sa Cebuano, may dinura. Pero nang pinanood ko at tiningnan ko talaga yung video niya, ang nakita ko na ay gikuha. Sa pagrinig ng iba, sa pandinig ng iba, na ay giluwa. Na ay gikuha, may kinuha. Sa pagrinig ng mga karamihan, na ay giluwa, may dinura. Kaya, uminit. At nang uminit, dinilit niya ang video niya sa page nila. Pero, may mga naka-upload na at nag-viral na. Kaya, nag-viral, hindi ayon sa kagustuhan niya. At, nagresulta ng pagka-stress niya ngayon. Hindi na umano siya nakakain, hindi na umano siya nakatulog. nakita. At hindi lang yan, may mga natatanggap umano siyang pagbabanta sa kanyang buhay. Makita ka lang dito sa Jimenez, grabe ang pagbabanta. Kaya kahapon, pinablatter nila yon. Pwede nga naman natin sabihin na kaya siya nagganon para mag-wish. Doon naman ako nakitang dura eh. Pero pwede nga siya magbukang para nagdura siya. So, Ayun. Kahit di malinaw, no? Iba't ibang pagbasa. At maraming nagbasa sa kanyang aksyon kahit di malinaw ang video na dinuraan niya. hindi yun kasalanan ng mga manonood. Kasalanan mo din yun na hindi mo i-double check yung ina-upload mo online. So, alam mo yun, so content creator ka, di ba? So, kailangan i-double check mo yun. Hindi yun kasalanan ng mga tao makakita. Ikaw dapat ang naninigurado na lahat ng pwede angle na pwede tingnan tong video mo na ito ay hindi mami-misunderstand ng kahit sino. Sandali lang. Napansin nyo? Eto di ko natanong, no? Kay Kristen. Meron pala siyang inilagay, na parang cellphone yan, nakita nyo, parang cellphone yan. May backup siya. Malapitan yan. So, iba yung nag-video, iba yun ding cellphone. Nakita nyo ba? Yung cellphone na inilagay niya. So, dahil malapitan yon na cellphone ba yan? Di kasi malinaw. Basta, balik muna natin, may inilagay siya, Ikaw dapat ang naninigurado na lahat ng pwede angle na pwede tingnan tong video mo na ito. Yun. Ano mo yun? Cellphone o pitaka? Di malinaw. Ay hindi mami-misunderstand ng kahit sino. At hindi na nakabuti na sobrang lala nung quality ng video na yun. Kulang pa. So, di talaga pang-upload ang quality ng video, no? Dahil against lights kasi. Yun, di malinaw. Pero sa makita, lalo na may narinig sila na ang karamihan sa narinig, ang kanilang pandinig talaga may giluwa. Kaya pinakita niya kahapon sa akin, ito po ang video. At narinig ko, may gikuha. So, may gikuha talaga ang narinig ko sa video niya. Pero sa karamihan, di pa malinaw ang video against lights ito, may giluwa, may dinura. Sa pixel. Pumunta ako kay Father, tapos yun hindi ako kinausap ni Father kasi galit na galit sa akin. Pumunta ka na Ganun kahapon sa ba? simbahan. Yeah, hindi naman Lahat nakakagulat. ng mga taon
dito sa amin, galit na galit sa akin. Hindi na nga ako makalabas ng bahay. Stress ka niyan. Ikwento mo, kailan ka pumunta doon sa simbahan at saka ano talagang gagawin nyo doon, ginawa nyo doon sa simbahan? And in the first time, nagsimba talaga ako, nagsimba ako. Tapos, pagkatapos magsimba, yun, nag-video ako kasi pumunta ako sa simbahan. Tapos yung holy water, yun yung pinakalas na binidyo ko. Tapos hindi ko alam yung mga tao, ano-ano sinasabi nila. Dipis na dipis nga ako, wala na akong maiyak. Ang laki na ng eyebags ko. Hindi ako makatulog. Ito yung kanyang mensahe sa mga taong nakanood ng video. Wala talaga akong ginawang masama. Nag-video lang kami. At yung meaning ko sa post is yung sabay na kinuha ko. Hindi ko talaga nilawaan yun. Hindi ko gagawin yun kahit na napakasama ng content ko. Hindi ko gagawin. Kahit na napakasama, inaamin naman niya, napakasama yung content ko, hindi ko gawin na duraan ko ang holy water. Sige, ito na tapos na tayo doon. Alam mo lang yung sinasabi napakasama ng content ko. At ito na tayo. So ito talaga yung ginamit ko lang na pain yung mismong issue na yun. Kasi hindi ako makapagbigay ng opinion doon. Kasi ang lalaan ng video niya. As in, wala akong nakikita kung dumuraman siya o hindi. Kasalanan na lang to at pag double check mo bilay sa content creator sa ina-upload mo online. Ngayon, pumunta ako sa kanyang channel. At nagsabi rin siya ng sarili niya apology video na hindi naman talaga siya dumura, na misunderstand lang ng tao. Wala din ko naluwa, guys. As in, na yung mga tao nakasunod na nung maluwa ako dito, wala may tao nakasunod sa ako. Ngayon, pumunta ako sa kanyang page. Itong si Tine. Papunta na siya sa softcore content. At yung mga pinapost na rito, men, di ko alam bakit siya nagpo-post na umiihi siya. Ngayon, pwede rin naman fake yung ihi niya. Kilalang kilala talaga siya sa mga post na ganyan. Umiihi. Di ko yung mabanggit yung iba. Kaya nga, sabi niya, nang nagkausap kami, medyo tumawa siya, napanood mo ba yung video ko, sir? Baka sasabihin mong baliw ako, hindi ako baliw, ha? Yan ang sabi niya sa hindi recorded na pag-uusap namin. Pwede ko i-overanalyze to. Pero ang dami niyang video na umiihi siya. May CR naman siya, nakita ko doon sa video. Okay? So, sa editor ko na nag-edit yan, pasensya na sana nakakain ka na bago mo to gawin. Hindi ko na ito ipa-play para sa ikabubuti na inyong mga araw, pero narinig ko yung ihi niya na pumapatak. Hindi ko alam kung galing ba to sa OnlyFans style ng content na baka may humihingi ng kanyang inihian. Men, baka sobrang lamig, gusto mo mainita na ihi mo men. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na kung ma-forgive ka man, na isang very Christian trait, di ba? Na i-forgive ang kasalanan ng iba, na nakasama o nakasakit sa ating damdamin, mapa hindi man totoo o dahil sobrang labo lang ng video, ito ay hindi mafo-forgive sa'yo ng FB. So ako, Bawal talaga yan. Bawal talaga yan. Kaya, Christine, mag-isip-isip ka na. No? Baka ma-check talaga yan ni Meta. Deleted talaga yung FB page mo. kaya sabi ko na sa'yo, huwag mo nang gawin yan. Hindi porket napalagpas ito na ilang beses kasi 10 million views sa isa niyang video na umiihi siya. Hindi ko na nangyayari sa mundong to. Bawal yan sa FB. At pag ikaw, na double check ulit ng FB na itong ginagawa mo na pag-iihi, post content displaying, di mo man pinapakita yung ninuno mo doon, ano makukuha ko sa content na to? Ano nangyayari? Ben, ito na ba ang simula ng Imagine, ginawa niyang wishing well ang lagayan ng holy water. mga ihi vloggers? Alala ko meron pa isa umihi siya at tumahi tas binidyoan din niya. Men, hindi lahat kailangan natin videoan. Parang Oo, meron pa siyang, sabi, di ko nakita, sabi ni Bro Tata, kinuha talaga niya. No? Kinuha talaga niya at nag-viral umano yon. Ano yung kinuha? Di ko na lang pangalanan dito. Bawal sa mga kumakain. gawa nyo na. Hindi ko alam bakit ito kailangan gawin. Ito double check, triple check din ito ng FB ha. Kada upload mo ng mga video na nagsisiyar ka. Ano bang pinagkakaabalahan mo dyan? Nag-online selling po ako, sir. Yung maliit na mga damit, ganun lang. Kasi ako lang, wala na kasi ako mamang papa eh. Wala bata ako, wala na. Hindi wala. Siguro anong mensahe mo sa mga... Ito makinat ng gano'n. Pero kung ako sa'yo, tigilan mo na. Kasi ikaw na nagsabi, wala ka ng mama at papa, ikaw na naghahanap ng paraan para kumita. Pag yung FB mo ay na-delete, mas lalo ka mahihirapan.
Tala na sa mas simple, mag-live selling ka na lang. Yung softcore, hindi yan para sa lahat. May sarili kang problema pagdating sa mga ginagawa. Pero sa tagal na namin sa Ministry of Liberation, na nag-uusap kami habang nagmamaneho ako ng sasakyan patungo at galing, sabi ko, mahaba talaga ito na process para sa kanya. Meron siya mga traumatic experiences, no? At yung stop, sin, occultism, traumatic experiences, occultism, and preternatural offering. Pero, willing siyang magsimba sa simbahang Katoliko kahit Seventh-day Adventist siya. Nagkomunyon nga, no? Na di pa siya binyagang Katoliko. Pero, sabi din ng iba, kahit saan umano na simbahan, born again, papasok din umano ito si Christine. Kung ganyan, pwede ka madali din dyan. Kasi doon ka sa fine line ng pagpo-post ng klase ng content na pwede kang ma-flag at pwede kang ma-remove. So, habang ginagawa mo yan, kaya sabihin natin hindi ka ma-delete ngayon, maaaring mamali ka sa isang upload, circle box tayo sa nangyari sa'yo kanina, nadali ka sa isang blurred na video. Benefit of the doubt, ibibigay ko na lang sa'yo na hindi ka talaga dumura. Pero, nag-viral na yung video at marami ng taong nainis sa'yo doon. Mahirap mabawi yun kasi minsan, yung init na ulo at sama ng loob na nakuha nila doon ay hindi na mapapalitan kahit magbigay ka pa na bago ebidensya na hindi ka talaga dumura doon. So, pwede kang may mga offending religious feelings pa tayo. Di pwede sampa ang offending the religious feelings. No? Di pwede. Absent ang mga element. Bakit? Dahil kung maalala niyo, si Father Winston Cabading Order of Preachers Exorcist, nasampahan ng kaso ng offending the religious feelings. At kasama na ako dahil sa pagtalakay natin dito sa issue, no? Sinampahan. At may warrant of arrest talaga. Pero na-establish talaga na absent yung mga conditions sa offending the religious feelings na naunan tinalakay natin yan noon, kaya nga dismiss ang kaso. So, yung pagbabasag ng mga imahe, maliban lang kung ang imahe ay binasag habang nangaral ang isang pastor doon sa kanilang simbahan, yan, pasok na pasok sa kondisyon ng offending religious feelings. Okay, tuloy natin. Pwedeng magkaroon pa na isang buong kaso sa paghahanap niyan kung ano yung totoo sa hindi. Hassle lang to in general sa lahat. Isa na ay moving forward ay lumayo ka na sa mga ganitong klaseng content. Ang dami, gawa ka ng yoga content, di ba? Maraming gumagawa nun. Pero ito na pwedeng ma-delete yung video mo, pagsisisihan mo lang din yan. At ako yung nagsisisi na tinignan ko pa yung karamihan ng content mo. May alam mo yun, malaki naman ang internet space para sa lahat ng tao. Pero hindi naman ako dito para dinidiktahan ko lahat kung ano dapat ang content ng bawat isa. Pero ito kasi, itong ginagawa mo na nagsisiyar ka na mayroong plastic. Kung may plastic, lagyan ko ng straw tapos gawin kong parang coker na pwede ka ma-delete dyan ng FB. Gumawa ka lang ng sarili mo OnlyFans, i-post mo doon, maraming taong mahilig dyan. Baka doon ka makahanap ng bagong pagkakakitaan pag na-delete na yun. Kanina nag-usap talaga kami ni Christine at sinabi ko sa kanya na wala ka na bang iba pa na pwedeng maisipan na content? Sabi niya, paano ko ba ipakita na may pagbabago ako? Delete mo yung mga content mo. No? Yung mga nakabikini at iba pa, iba-iba talaga. No? So, delete yan. Hintayin natin kung may action ba si Christine kaugnay diyan. No? FB mo. Kasi delikado yung ginagawa mong ganyan. Ibang squammy na talaga ng FB, grabe. May nire-respeto ko lahat ng klase ng grind, alam mo yun, na mag-post ka ng kahit anong gusto mo, mag-viral ka doon, gawin mo. Pero huwag lang sa paraan na pwedeng ma-delete yung Facebook page, may 100k ka na. Diba? Hindi lahat umaabot 100k sa FB. So, ako bilang isang kapwa content creator mo na salamat na binibigyan mo ng magandang na refleksyon ng ating mga kapwa content creator. Sabi ko lang, ngayon pa lang, ayusin mo na yung content mo. I-delete mo na yung mga content mo nag-CR ka, ganap ka ng niche o na klase ng content na pwede mo paggawaan. Marami yan. Yun pang content niya na hindi ko naman nakita, pero sabi nila
naka-bikini daw umano sa sementeryo. Di ko nakita. Pero may nagsabi sa akin, kailangan talaga na ma-delete yan. So, batay sa nag-comment na bakit daw umano isinirado na hindi naman umano yan tindahan, una, hindi lang tindahan na hiningian ng BIR. Ay, mayroon bang ganyan na kailangang isarado? Pati na ang simbahan. Kung ang simbahan, ito ang paliwanag ni Archbishop Martin Humawad. Gisiraduan tungod sa usa ka sala. Daghang na Isinarado dahil sa isang kasalanan. nga naman nga siradaan man ang simbahan Daming mga nagtanong, bakit isinarado ang simbahan? nga usa ra man ang nakasala. Na iisa lang ang nagkasala. Pero sa ako nang gikasulti, ang kasaypanan, ang kasalanan, Pero ito, isasali natin ang Cebuano sa Tagalog dahil di lahat ng mga nagsubaybay sa atin ngayon ang makaunawa ng Cebuano. Sabi ni Archbishop Martin Humawad na dahil ang kamalian at ang kasalanan, adunay gitawag og corporate personality. meron tinatawag na corporate personality. Nga ipasabot nga ang usa ka makasasala nakaapektar gayon sa katawhan. Yung isang kasalanan ay apektado ang taong bayan. Sama sa gisulti ni San Pablo, dinang sa iyang sulat ngadto sa taga-Corinto. Tulad sa sinabi ni San Pablo sa kaniyang sulat sa taga-Corinto, di ba binanggit ni Archbishop, pero sa unang Corinto 12:24 yata yan. Nga ang dula gali ang usa nga mag-antos ang uban usab nga parte Ang sakit sa isang bahagi ng katawan, sakit sa buong katawan. antos usab. Mao nga kita nagkapundo nangayo og pasaylo sa atong mga sala Tayo, nagtitipon at humingi ng kapatawaran sa ating kasalanan, o atong huna-hunaon nga ang pagpanamastamas sa simbahan at ating iisipin na ang paglapastangan sa simbahan usa ka pagpanamastamas usab sa Ginoo. ay paglapastangan din sa Panginoon. Sanglit kita mga anak man sa Dios, mga Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, nagpasaylo sa atong mga kasaypanan. hihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Atong nadungog ang ebanghelyo. Nangutana, Ating narinig ang Ebanghelyo, nagtanong, kinsa man ako ang Panginoon, sino ako? sumala sa mga tao. Ayon sa mga tao. Si Simon Pedro miingon, Si San Pedro ay sumagot, "Ako ang Bisaya, the Son ikaw ang Misaya, of God." ang anak ng Diyos. Kunya, sa laktod na pagkasulti, ang ebanghelyo miingon kay ang kamatayon dili yun makabunto sa gugma sa Dios. So ang Ebanghelyo nagsabi na hindi talaga ang kamatayan, ang kamatayan ay hindi mananaig sa pag-ibig ng Diyos. Mao nga ang sala dili yun mamahimong madaugon Kaya ang kasalanan ay hindi talaga mananaig. kay kung ang katawhan mubalik sa Ginoo ug mga Kung ang mga tao ay babalik sa Panginoon tayo pasaylo. at hihinging ng kapatawaran, Ani kita tungod kay naghinulsol kita sa atong mga sala. nandito tayo ngayon dahil nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Ani kita aron atong ipakita nga dako ang atong kalapasan. So nandito tayo para ating ipakita na malaki talaga ang ating kasalanan. Ug kita sayod nga ang gugma sa Dios mao gyud makabuntog sa kasalanan. At alam natin na ang pag-ibig ng Diyos ay siyang mananaig laban sa kasalanan. Mao nga ani kita aron atong pangayoon sa Ginoo. Naunta
iya kitang pasayloon. Nandito tayo ngayon para ating hilingin sa Panginoon na tayo'y kaniyang papatawarin. Mga igsoon, ato yung ipakita na kita nagmasulukon Mga kapatid, ating ipakita na tayo'y nagsisisi sa pagsira sa pagsarado ato nga simbahan. sa ating simbahan. O ako gahangyo kaninyo na inyo pong ipakita na doon na kamoy pangandoy nga musulod sa simbahan. At ako nakiusap sa inyo na meron talaga kayong plano na papasok sa simbahan Aron atong maablihan og sayo. para mabuksan natin ito ng maaga. O ako pong ihangyo na doon na kita'y mga pag-ampo nga buhat. At ako'y nakiusap sa inyo na may gagawin tayong mga panalangin. Karong adlaw, Ngayong araw na ito tingali sa kagabion, at sa gabi aron ato yun nga mapakita nga kita naginulsol upang ating maipakita na tayo'y nagsisisi sa atong mga sala. sa ating mga kasalanan. Iampo nato ang atong mga kaigsunan nga wala dinhi. Ating ipanalangin ang ating mga kapatid na wala dito. Iampo nato nga ang Dios magmanuloyon o mapuno sa gugma o iya kita kapiton. Ating ipanalangin na ang Diyos ay ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Nga kita bumalik nga na kaniya. At tayo'y babalik sa Kanya. Mga igsuon, kita giawhang yun sa simbahan Mga kapatid, tayo ay inanyayahan ng simbahan nga atong yung hinulsulan ang atong mga sala na tayo'y magsisisi sa ating mga kasalanan o bumalik kita sa Ginoo. at babalik tayo sa Panginoon. Tinaon nga tining pagsira sa simbahan, kita makaalinggan na kita di ay nangandoy nga makiguban sa Ginoo. Na sana itong pagsarado sa simbahan, tayo ay maghahanap talaga na kailangan natin ang Panginoon. Nautunta, nasama ni Simon Pedro, kita moingon, you are the Sana tulad kay Simon Pedro, tayo ay, di ko na isasalin din English yan. Messiah, the Son of God. Gisulti sa Ebanghelyo, nga parte yun sa kaluwasan ang pag-antos. Nga parte yun Sinabi ng Ebanghelyo na kabahagi ang kaligtasan sa sakripisyo. ang mga kadisdanan aron Ang mga kahirapan ay pagkabanhaw. Kita nga para merong muling pagkabuhay. nagtapo karon nangayo og pasaylo Tayo na nagkakatipon ngayon ay humihingi ng kapatawaran o kita miilang nga ang Ginoo o pasaylo gayon kanato. at tayo ay kumikilala na ang Panginoon ay magpatawad talaga sa atin. Ang importante mao nga atong ikapakita ang atong pagka-mahinulsulon. Ang importante na ipakita natin ang ating tunay na pagsisisi. Sa hilom atong iampo So in silence umano, ang tao nga ating ipanalangin ang tao naghimo sa pagpanamastamas sa simbahan sa San Juan ating ipanalangin ang tao na siyang dahilan sa paglapastangan sa parokya ni San Juan Bautista. Bautista. Ato siya iampo kay importante man na siya adunay pag-usap sa iyang kinabuhi. Atin siyang ipanalangin dahil napaka-importante na may pagbabago sa kanyang buhay. Pero ang maong pag-ampo, dili lang anak kaniya, Ngunit ang panalangin ay hindi lang para sa kanya, kundi anak usab kanato. kundi para din sa ating lahat. Yon ang bahagi sa pahayag ni Archbishop Martin Humuad sa isinagawa na solemn rite for repentance kahapon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana
Ah, si Christine, yung mga content niya, baguhin na talaga niya bilang pagpakita sa pag-repair sa damage na kahit pa sinabi niya na di niya ginawa. Pero grabe ang reaksyon ng taong bayan. Bakit grabe ang reaksyon ng taong bayan? Dahil kilala siya sa kaniyang werdong content kasi. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Bye-bye.